Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Balang Araw, ikalulugod kong makita ang manlulokong ito sa loob ng kulungan. Ito ang matinding mensahe ibinahagi ni Attorney Libito Baligod. Kalakip ang video ni dating Senator Antonio Trillanes IV kaugnay ng usapin sa posibleng pagsasampa umano ng kaso sa International Criminal Court laban sa kanya at saka 18 dating sundalo. Sa kumakalap na panayam, binanggit ni Trillanes ang posibilidad na ang ICC mismo ang maghain ng kaso laban sa ilang individual kabilang umano si Baligod at sa grupong tinatagurian 18X sundalo. Ayon kay Trillanes, I am expecting na baka makasuhan itong mga ito ng ICC mismo. Ipinaliwanag pa niya ang proseso ay maaring manggaling direkta sa international prosecutors. ICC mismo ang magpapile against them. Ipapile ng ICC prosecutors sa ICC mismo. Sa kabila ng tanong kung paano ito maisagawa dahil hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute, iginiit ni Trillanes na maari pa rin umano siyang magbigay ng impormasyon bilang isang mamamayan. Ibibigay ko sa kanila yung mga pangalan, ako as a citizen, ibibigay ko pangalan nila, Levi, Baligod, tsaka yung 18. Bilang tugon, naglabas si Baligod ng maikli ngunit matinding reaksyon kung saan direkta niyang pinuna ang naturang hakbang. Aniya, someday, I'll be very pleased to see this hambog in jail. Hambog. Ang hambog. Hindi naman hambog nga mayabang. HUM manluloko. Ang paggamit niya ng salitang hambag na nangangahulugan manluloko o mapanlinlang ay nagbigay diin sa kanyang matibay na pagtutol sa paninindigan sa isyu. Matatandaan ng si Baligod ang legal counsel ng grupong Brave 18 na naglantad ng mga aligasyon kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa ilang proyekto ng pamahalaan. Bagamat may mga pagtanggi sa naturang aligasyon, kabilang si Trillanes sa mga personalidad na nabanggit sa affidavit na isinumiti ng 18 dating sundalo na lalong nagpainit sa usapin. Okay. Paano mo kakasuhan ang Brave 18 plus Attorney Baligod na matagal na tayong wala sa jurisdiction ng ICC? I think November 2019, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Kaya, good luck, Mr. Ex-Senator Trillanes. Sige, kasuhan nyo kung kaya niyong kasuhan. Dito nga, ang dami na nilang kaso. Okay lang, nakahanda si Attorney Levi Baligod. Kasi, ako naniniwala ako sa hangarin ni Attorney Levi Baligod na gusto lang niya talagang labanan ang korupsyon. Nalaman ko na yung kaibigan kong abogado, first cousin pala ni Attorney Baligod. Lalo akong bumilib kasi yung kaibigan kong abogado, talagang matinik yun at saka he is full of integrity. It runs in the family pala yung pagiging abogado nila at yung may paninindigan. Kaya ito naman si Trillanes, sa lahat ng nakasama ko na PME graduate, siya lang ang wala. Kaya tama yung sabi na walang perfect na organization. Lahat ng mga
PMAers na nakasama ko sa trabaho or naobserbahan ko, talagang they live to their motto, courage, loyalty, integrity. Kaya saludo ako sa mga PMAers, except itong isang ito. Malala ko sino ba yon? Si economist, Madam Cora Guidotti. Sabi niya, kung totoo yung aligasyon ng Brave 18 Marines na nakipagsabwatan si Trillanes sa ICC para matuloy yung pagsampa ng kaso, maaresto si Tatay Digong, sabi niya, he will be remembered as the greatest traitor, pinakamatinding traidor sa kasaysayan ng ating bansa. Sabi, mula nung panahon pa ng Aquino administration, pinagalitan siya ni then Senate President Juan Ponce Enrile na, what is your role in doing backdoor negotiation with the Chinese? Siyang pumapili. Hanggang yun, panahon ng Aquino administration na nawala sa atin yung panatag shoal. So mapapil talaga itong si Trillanes. And speaking of him, sa April 22, siya daw ang star witness ng, I don't know, mga complainants ba o yung house mismo. Kasi hindi na natin malaman sino ba ang nagpro-produce ng ebidensya. Di ba dapat complainants? Kailang inamin na ni Congressman Abante na we are there to find evidence. Oh, find evidence? Hindi naman trabaho yan ng mga prosecutors ang maghanap ng ebidensya. Ang trabaho lang nila is to evaluate evidence. Kung anong isinabmit ng complainants, yun lang. Ngayon, inaamin nila na they are conducting fishing expedition. Kaya nga, yung tatlong kasong na isampa na sa Korte Suprema, tinatalakay na ng Korte Suprema dahil sa fishing expedition na yan. So, good luck. Makukulong ba balang araw si Trillanes? I'm very glad na makukulong yan balang araw. I don't know. Depende na sa sunod na presidente. Sabi naman ni Trillanes, pag natalo daw si Risa Ontiveros, aalis siya agad sa Pilipinas at sa US na lang daw manirahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga buslot na gyud kaayo og makita gyud nato nga karaan na kayo ang iyang yero og gipang sumpay lang gani tungod kay gaulanan na. So mura na gyud og mga bituon ang mga bangag-bangag. Ano ni ang among gihatag nga yero. Dagko na gyud buslot. Nani ang among gihatag nga yero, so mag-atop na karon si Angkol. So ang itong tanggal. Pangayong, kumanayang tayo. Kaya hari kauntungan ka.
suma na ang diri sa pikas, suma na pod ang diri sa pikas. Pag-atupan. O karon humana gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga karon di kumulanan ay non punta nga taas pa sa kinabuhi napakapangatag pa sa asa nga dapit kung na dagan pud ang iyang matabagan dagan kayong salamat kaniya kung man sa gumala nini dagan kayong salamat. Pila na to ka tuig ang imong atop kol? Napulo ng tukapin katuig. So gaulan na gyud. Ulan na gid gusto to kanina tanan na alas na kanina. So salamat kayo kol. Salamat sa Diyos.